Magandang gabi, Oriental Mindoro, 21 sa buwan ng Abril taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, 2 katao patay sa aksidente noong Biyernes Santo. Iba't ibang tourist destination sa ilang bayan sa lalawigan na puno ng mga turista. Mga pasahero dagsa sa pantalan ng Kalapa matapos ang paggulita ng Semana Santa. At sa detalye ng ating mga balita, gaya ng inaasahan, maraming turista ang dumagsa sa iba't ibang lugar pasyalan sa lalawigan. Sa bayan ng Puerto Galera, patuloy ang paglobo ng bilang ng mga turista, base na rin sa pagtataya ng Municipal at Provincial Tourism Office kung saan mas marami umano ayon sa PTEDO ang mga turistang dumating ngayon higit nitong Holy Week. Marami ang nag-enjoy sa pamamasyal sa Tamaraw Falls at sa White Beach, local at foreign tourist man. Higit namang naramdaman ang diwa ng Kwaresma sa mga simbahan hindi lamang sa nasabing bayan kundi maging sa mga simbahan sa bayan ng San Teodoro at Baco. Marami rin ang nagtungo sa dagat at ilog sa mga nasabing bayan. Maliban sa mga tourist destinations dito, dinayo rin gaya ng inaasahan ang mga beach resort sa lungsod ng Calapan kung saan dumagsak ang mga nag-outing. Nananatili namang nakaantabay ang mga tauhan ng mga konsernadong ahensya ng gobyerno tulad ng PSD, PNP at marami pang iba. Samantala, tulad ng taon-taong kaganapan, punong-puno ng mga gawaing pansimbahan ang paggunita ng Semana Santa ngayong taon, gaya na lamang sa Santo Niño Cathedral. At kabilang sa mga mahalagang kaganapang ito ang pagdaraos ng misa sa pagtatakip silim sa paghahapunan ng Panginoon kung saan nakapaloob ang paghuhugas ng paa ng 12 apostoles, pagdiriwang ng huling hapunan, pagprosesyon ng banal na sakramento at paglalagak at pagbabantay sa Santissimo Sacramento hanggang hating gabi. Daan ng krus, pagninilay ng 7 huling wika at pagpapasakit ng Panginoong Hesus naman ang tampok sa Biyernes Santo habang Bihilya Paskwa kung saan nakapaloob ang pagpaparangal sa ilaw, pagpapahayag ng salita ng Diyos, pagdiriwa ng pagbibinyag, pagbabasbas ng tubig at pagsasariwa sa pangako ng binyag naman ang tampok sa Sabado Santo. Linggo ng pag-abuhay naman, maraming deboto rin na nakiisa sa prosesyon ng Mahal na Birhen at imahen ng muling pagkabuhay at sa kanilang pagsalubong sa harap ng Santo Niño Cathedral na sinundan ng mga banal na misa. Sa pagtatapos ng panahon ng Kwaresma, muling ipinaalala sa mga tao ang ginawang pagpapasakit ni Jesucristo upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. At nagbabalik po ang TVNet Newsline. Makalipas lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTO. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTO. Prosesyon, mga taong nagdarasal sa simbahan at mga moryon. Ilan lamang ito sa mga makikita tuwing Holy Week. Sa bayan ng Nauhan, maraming deboto ang nakiisa sa prosesyon ng Daan ng Cruz at may mga nagtungo rin sa San Nicolas de Tolentino Parish sa nasabing bayan kung saan si Father Pops Hernandez ang kura paroko. Hindi rin nakaligtaan ng maraming deboto na bisitahin ang simbahang bato sa Barangay Bancuro. Tahimik namang nagdarasal ang mga tao sa Good Shepherd Parish sa bayan ng Victoria
kung saan si Father Edwin Similia ang parish priest, gayon din sa Holy Family Parish sa bayan naman ng Socorro kung saan kura paroko si Father Norman Cusi. Muli namang bumida ang mga Moryon sa bayan ng Pola na kilala sa kanilang Moriones Festival. Ayon kay Mayor Leandro Panganiban, pinaghandaan nila ang nasabing panahon, lalo pa at maraming turista na ang pumupunta sa kanilang bayan. Isa kami ng Monday, kung saan isa din namin yung aming Moriones Festival. At sabay niyan yung aming maghahanda rin para alam nyo, pagka ganitong Holy Week talagang marami kami na pasyonista pumupunta rito. At tama-tama, nagkaroon din kami ng pagsasanay doon sa nauna yung sa WASAR, yung sa NDRFC. So sa mabuti na yung lagi tayong nakahanda sa pagtulong sa ating kababayan. Tauna na ginagawa namin yan dahil talagang pinaghahanda namin dahil pagka ganitong mga Holy Week talagang marami. Hindi lang yung mga dati naming mga kababayan kundi marami rin dumadayo ng mga taga-ibang bayan, lalo na yung pagliligo sa aming Nagpasalamat rin ang alkalde sa pagbisita ng mga mamamayan sa kanilang bayan nitong Holy Week. Mapasalamat po tayo sa mga ibang taga-ibang bayan na pumupunta po dito sa aming bayan. So nakakatuwa lang po dahil ito pong bayan ng Pola ay dati talagang napakatahimik. Tahimik na wala talagang, hindi naman walang activity, pero nakakatuwa na natutuwa kami dahil dinadayo na kami ngayon. Marami ng may mga nailagay tayong mga cottages sa aming municipal ecotourism sa kabilang ibayo. Mayroong iba na rin yung mga private na mga tao, nagkatayo na rin sila ng mga lodging house. So, papasalamat po tayo at siguro sa aking vice mayor, sa aming mga kutsihal, siguro yung aming pamamalakad na sama-sama parati. Sabi ko nga, walang imposible, hindi namin kakayanin kung kami ay sama-samang magtatrabaho po para sa ating tayo. Para naman kay Vice Mayor Celso Oliveros Jr., ang Kwaresma ay pagkakataon para sa pagkakaroon ng panatag ng loob, bagong buhay, panalangin at pagtulong. Ito yung pagkakataon na tayo magkaroon ng palagay na loob, katahimikan, sakripisyo, para sa ating bayan. Siyempre, ilang nanunungkulan, ang aming mayor, Mayor Ludwig Panganiban. Siyempre, ito ang simula ulit ng panibagong buhay, pagtulong, at siyempre, kasama rin ang pagkakaisa dito para sa pag-unlad ng ating bayan. Aktibo rin ang mga mamamayan na nasabing bayan sa pakikilahok sa mga gawain ng John the Baptist Parish tulad ng prosesyon. Samantala, sa bayan ng Pinamalayan, maliban sa St. Augustine Parish at ang popular na landmark nito, dinarayo rin ang Bahaghari Centuriones Festival na nasa ika-9 na taon na nito. Nagsama-sama ang mga nagpipinitensya sa pamamagitan ng pagiging moryon, habang ang iba naman idinaan sa pag-aantipo o pananakit sa sarili ang pagpipinitensya. Idinaos nitong linggo na pagkabuhay ang paggagawad ng parangal sa mga nagwaging moryon sa mga bayan ng Pola at Pinamalayan. Ang tambayanan ng ibang mga balita sa aming pong pagbabalik. Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Pawn Shop. Mataas ang tanggap, mababang interes. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interes. At 23 to 33 days, 3% lang ang interes. May automatic text pa sila sa mga customer para mai-renew at hindi marimata ang mga sangla nila. Oras na, para ilipat ang mga sangla ko sa Palawan Pawn Shop. Ikaw ang number 1 sa Palawan Pawn Shop. Camera Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10, either VTR or line ads. Not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline.
For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriental, Mindoro, or you may call 043-288-4240. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, Biyernes Santo, ika-18 ng buwang kasalukuyan, isang aksidente ang naganap sa kurmang bahagi ng kalsada sa Sitio Manahan, Barangay Santa Isabel sa lungsod, bandang 3:30 ng hapon na nagresulta sa